Hayop kayo! Pinatay mo ang tatay ko! Pagbabayaran mo lahat ng ginawa mo! Hindi ako tatayo rito para panuuring mawala ka. Sasamahan kita kahit sa gitna ng panganib. Pinatay ko ang pamilya mo dahil gusto ko lang makuha ang dapat na sa akin. Ako ang tunay na biktima! Kapag nalaman kong siyang pumatay sa asawa ko, hindi ko siya titigilan hanggat hindi siya mabulok sa bilangguan! Hindi kami ang tunay na halimaw. Ang tunay na halimaw ay ang mga taong gahaman sa kayamanan na hanggang pumatay para sa pansariling kapakanan. Anong klaseng halimaw kaya ang pumapatay ng walang awa? At hindi mag-iwan ng bakas? Aswang ba talaga ang nasa likod ng madugong pangyayaring iyon? O mas may malalim pang dahilan? Paano mo mahahanap ang hustisya kung mismong paligid mo'y puno ng kasinungalingan? At sa dulo ng lahat, gaano mo kakilala ang mga taong itinuturing mong pamilya? Magandang araw po sa inyong lahat. Ang dulang inyo pong mapapakinggan ay hango sa kwentong patala ng aming mga masugid na taga-subaybay. Subalit ang mga pangalan, lugar at pangyayari ay sadya naming binago upang mapangalagaan ang mga tauhang sangkot. At ngayon mga kaibigan, narito na ang ating dula sa araw na ito. Tay! Tay! Hindi pwede to! Hindi! Panaginip lang to! Tatay! Christine! Buksan mo tong pinto! Tatay! Christine, please! Buksan mo ang pinto! Hindi! Christine, anong nangyari? Mike! Mike! Wala na si tatay! Paano wala? Saan pumunta? Hindi! Hindi siya umalis, Mike! Patay na si tatay! Paano nangyari? Ang lakas-lakas pa ng tatay mo. Paano mo nalaman? Tumawag sa akin si Tio Domeng. Binalita niya sa akin patay na si tatay. Wala ba siyang sinabi kung anong kinamatay nito? Wala. Pagkarinig ko pa lang, gumuho na ang mundo ko. Dapat itanong mo. Mike, kailangan kong umuwi sa probinsya bukas na bukas. Sigurado ka? Oo, sigurado ako. At gusto kong malaman ang pagkamatay ni tatay. Sasama ako. Mike, paano ang trabaho mo? Magpapaalam ako sa trabaho ko. Importante, samahan kita. Kaya ko naman bumiyahe, Mike. Mahalaga pa rin samahan kita. Boyfriend mo ko. Mag-aalala ako kapag mag-isa ka lang magbiyahe. Basta sasamahan kita. Salamat, Mike. Kaya mo yan. Lakasan mo ang loob mo. Tana, andito na ako sa tabi mo. Naibsan ang sakit na nararamdaman ni Christine dahil sa yakap ni Mike. Mahigit 1 taon na sila ni Mike. Kasangga niya ito sa anumang bagay. Sabay nilang tinapos ang gabi.
nang magkayakap dahil ayaw ni Mike na isipin ni Christine na mag-isa lamang siya sa buhay. Kinabukasan, maagang nagising si Mike para magpaalam sa kanyang trabaho. Abala si Christine sa paghahanda para sa kanyang pag-alis. Ilang oras na lang ang lumipas. Inilabas niya ang lahat ng kanyang mga gamit na dadalhin. Nag-aantay na pagdating ni Mike. Maya-maya pa sakay ng isang motorsiklo si Mike, huminto sa harapan ni Christine. Ang ipinagtataka niya dahil hindi man lang ito nakapag-ayos. Christine! Aalis na tayo. Bakit hindi ka pa nakapag-ayos? Hindi ako makakasama. Ano? Hindi ako pinayagan ng head namin. Kasi marami pa daw project na kailangan naming habulin. Ganun ba? Ayos lang. Sabi ko naman sa'yo, kaya ko naman bumiyahe mag-isa. Oo nga, kagabi mo pa yung sinasabi. Pero iahatid kita sa sakayan ng bus. Baka may trabaho ka pa, Mike. Kaya ko naman. Hindi, hayaan mo na ako. Kahit man lang dito matulungan kita. Tsaka para masigurado ko na rin yung sasakyan mo. Para makuha yung plate number. Para kung sakali man. Kung ano mangyari. Mag-iingat ka na. Sige, tatawag ako kapag nandun ako. Tandaan mo, susunod ako. Hihintayin kita. Tara na. Sige, tara na. Hindi na nakatanggi pa si Christine nang ihatid siya ni Mike sa sakayan ng bus dahil alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Hindi naman malayo ang sakayan ng bus sa kanila kaya ilang minuto lang nakarating na sila doon. Naghanap ng masasakyan, mabuti na lang may isa pang bus na paalis papunta sa lugar ni na Christine. Bago ito tuluyang umalis, nangako si Mike na susunod agad siya kay Christine kapag natapos niya na ang trabaho. Niyakap niya ng mahigpit ang nobyo sa loob ng bus habang nasa biyahe. Iniisip niya pa din ang tatay niya. Mas lalong hindi niya mapigilan ang mapaiyak. Hapon na nang makarating si Christine sa kanila, na agad naman siyang sinalubong ng kanyang tiyuhin na si Doming. Christine! Bakit parang nagulat kayo, Tiyo? Hindi mo ba lang kasi sinabi na uuwi ka? Sana nasundo kita sa bayan. Kaya ko naman pong umuwi, Tiyo. Ang tagal kong lumaki dito. Hindi naman siguro ako mawawala. Alika na, pumasok ka na sa loob. Doon na lang tayo mag-usap. Ako na magdadala ng mga gamit mo. Akin na. Salamat po, Tiyo. Walang anuman. Upo ka muna. Bakit ka nga pala umuwi? Nailibing ng tatay mo. Pwede ka namang hindi na umuwi para hindi ka na maistorbo sa trabaho mo. Chong, tatay ko po ang nawala. Kahit gaano ka-importante po ang trabaho ko, kailangan kong umuwi. Naiintindihan ko. Kahit sa akin, masakit din ang sinapit ng kapatid ko. Wala man lang akong nagawa para iligtas siya. Kailan po namatay si tatay? Nung isang araw lang. Nung isang araw lang? At nailibing agad siya? Mas makabubuting bukas na lang natin pag-usapan uli ang Christine. Mahirap din sa akin ang ipaliwanag. Baka hindi mo rin maintindihan. Chong, tatay ko yun. Kailangan kong malaman kung anong kinamatay niya. Paano po siya namatay? Pinatay ba siya o ano? Christine, huminahon ka. Paano ako hihinahon, Chong? Hindi
alam kung anong kinamatay ng tatay ko. Nabalitaan ko na lang na patay na siya tapos nilibing na agad. Christine, makabubuting magpahinga ka muna. Alam kong pagod ka. Bukas na lang natin pag-usapan ito. Bakit hindi pa ngayon, Chong? Dahil ayokong masaktan ka. Ayokong mag-alala ka tulad niyan. Christine, intindihin mo ang sitwasyon. Oras na malaman ko kung sinong pumatay sa tatay ko. Hindi ako titigil hanggat hindi siya mabulok sa bilangguan. Christine, alam ko masakit para sa'yo ang pagkawala niya. Pero higit na masakit din sa akin dahil kapatid ko siya. Kailangan natin mag-ingat. Dahil hindi natin kaya. Lalo ka na. Pero Chong, Ihatid na kita sa kwarto mo. Doon ka na lang muna sa guest room. hindi. Gusto kong matulog sa kwarto ni tatay. Hindi ka namin papayagang pumasok sa kwarto ng kapatid ko. Hanggat hindi pa tapos ang investigasyon. Wala nang nagawa si Christina kundi sundin na lamang ang sinabi ni Domeng. Tama ito. Kailangan makahanap ng ebidensya sa kwarto ng kanya ama. Baka sakaling may mahanap pa ang mga pulis dito. Kinabukasan, hindi mapakali si Christina dahil malakas ang kutob niyang pinatay ang tatay niya. Maghapon siya nag-isip dahil mag-isa lamang siya sa bahay. Hindi niya naabutan si Domeng pagkagising niya. Hapunan nang umuwi ito. At hindi na kaya ni Christine na baliwalain na malaman ang katotohanan. Malakas ang kutob niyang may alam si Domeng sa pagkamatay ng tatay niya. Pasensya na, Christine. Hindi na ako nakapagpaalam sa iyo kanina. May importante ako nilakad. Kumain ka na ba? Halika, may binili akong pagkain. Saluhan mo ko. Kumusta nga pala doon sa Maynila? Ayos lang naman po. Medyo marami lang ginagawa. Tiyo, may alam po ba kayo sa pagkamatay ng tatay ko? Ha? Ano bang klaseng tanong yan? Siyempre wala. Ibig ko hong sabihin, alam niyo ho ba kung bakit namatay ang tatay ko? Tiyo, Christine. Iha, masyadong komplikado ang lahat. paanong komplikado, Tiyo? Hindi ko maintindihan ang sinasabi niyo. Isa pa, hindi niyo man lang sinabi sa akin sa telepono na kailangan niyo nang ilibing agad si tatay. Christine, natagpuan ang tatay mo sa labasan. Hindi ko masikmura ang ginawa nila sa kapatid ko. Halos hindi na makilala at gutay-gutay ang katawan nito. Ano? Sinong hayop ang gumawa nito sa kanya? May mga nakakita at sinabi nilang hindi tao ang may gawa noon. Anong ibig niyo sabihin? Christine, mga aswang. Sila ang gumawa nito sa kapatid ko. Ano? Oo. Minsan ang tinakot nito ang kapatid ko. Kaya natatakot ako sa kapakanan mo, Christine. Kailangan mong umalis dito sa lalong madaling panahon. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang hustisya para sa tatay ko. Wala kang magagawa sa kanila. Tingnan mo ito. Kalmot ng aswang. Pati ako sinalakay. Pinagtangkaan nila ang buhay ko. Pero hindi sila nagtagumpay. Ngayon sigurado ako. Baka ikaw ang isunod nila. Pupuntiryahin nila ang mga kamag-anak ng kapatid ko. Anong kasalanan ng tatay ko sa kanila? Bakit nila gagawin ito?
At anong kasalanan ko sa kanila? Hindi ko alam. Nag-aalala lamang ako sa kapakanan mo, Christine. Kaya mas makabubuting lisanin mo na ang lugar na ito at kalimutan mo na lang... Hindi, Tiyo! Hindi ako aalis dito at haharapin ko silang lahat. Christine, masyado mong pinalalala ang sitwasyon. Buon na ang desisyon ko, Tiyo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko maigaganti ang tatay ko. Christine! Saan ka pupunta? Christine! Hindi na hinabol pa ni Doming si Christina nang talikuran siya nito at nagmamadaling magkulong sa kwarto. Iyak ng iyak si Christina. Hindi niya kayang tanggapin ang sinapit ng tatay niya sa mga kamay ng mga aswang ayon sa kwento ni Doming sa kanya. Nagsimula na siyang magplano. Kinabukasan, nang magising si Doming, aligagang hinanap ang kanyang pamangkin. Christine! Christine! Christine, nasaan ka? Tay, pasensya ka na ha. Wala man lang akong nagawa para iligtas ka. Kung pwede lang sanang ibalik ang panahon. Hindi na ako nagtrabaho sa Maynila. At nanatili na lang sa tabi mo. Tay, alam kong masaya ka na ngayon dahil kasama mo na si nanay. Na matagal mo nang pinapangarap. Pero hindi ko akalain na sa ibang pamamaraan ko kunin ang buhay mo. Sorry ah. Hindi man lang kita naipalibing ng maayos. Hindi ka man lang naiburol bago ilibing. Tay, pangako ko sa'yo, hindi ako titigil sa paghahanap sa taong gumawa nito sa'yo. Aswang man siya o tao. Hindi ko siya patatawarin. Gagawin ko ang lahat para makamit ang hustisya. At magbayad ang gumawa nito. Kung maaari, ilalagay ko sa mga kamay ko ang batas. Gagawin ko. Papatayin ko sila. Igaganti kita. Sige tay. Magpapaalam na po ako. Baka hinahanap na po ako ni Tio Domeng. Mahal na mahal ko po kayo. Tanghali na
Nang makauwi si Christine, agad naman siyang nagulata nang biglang nasa harapan niya si Doming, galit na nakatingin sa kanya. Salubong ang kilay nito, kaya nagtaka si Christine sa mga ikinikilos nito. Magpapaalam na sana siya. Gusto niya nang magpahinga nang hawakan siya ni Doming sa kanyang kamay. Kaya napahinto na lamang si Christine at hinarap ang tiyuhin kahit pagod na pagod siya. Saan ka nang galing, Christine? Bakit ho? May problema ho ba, Tiyo? Hindi ba sinabihan na kita na huwag kang aalis ng bahay na ito? Pero Tiyo, Christine, hindi ka ba nakikinig? Kailangan ko bang ipaalala sa'yo uli ang lahat ng nangyari sa tatay mo? Nang pumasok yan sa kokote mo? Tiyo, ano po bang nangyayari sa inyo? Hindi ka pwedeng umalis ng bahay. Hindi ka pwedeng mawala rito. Teka nga, Tiyo. Magkalinawan nga po tayo. Una, hindi kita magulang. Pangalawa, pumunta lang ako sa puntod ng tatay ko para kumustahin siya. At panghuli, wala ho kayong karapatan na ikulong ako dito sa bahay. Christine! Hindi ko alam kung anong nangyayari sa inyo. Pero Tiyo, sana naman, huwag niyong ipagkait sa akin na makita at madalaw ang tatay ko. Inilibing niyo na nga siya nang wala man lang pasabi sa akin. Christine, sorry. Nag-alala lamang ako sa'yo. Nag-aalala? Bakit, Tiyo? Kanina pa kasi kita hinahanap. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala sa'yo. Kung nag-aalala ka sa akin, Tiyo, naiintindihan ko yun. Pero kung pagbabawalan mo ako sa gusto ko, hindi na ho tama yun. Christine, I'm sorry. Nabigla lang ako. Saka, sa panay pangako ko sa tatay mo na kahit anong mangyari, ituturing kitang anak ko kaya hindi ko talaga maiwasan na hindi mag-alala sa'yo. Wala naman po akong ibang pinuntahan eh. Doon lang naman po sa puntod ni tatay. Christine, makinig ka. Masyadong delikado para sa'yo. Lalo pat hindi pa nahuhuli ang pumatay sa tatay mo. Paano kung balikan kanila? Paano kung patayin ka din ng mga aswang na yun? Katulad ng pagpatay sa tatay mo. Bakit babalikan? Anong kasalanan ko sa kanila? At anong kasalanan ng tatay ko? Bakit nila pinatay ang tatay ko? Hindi ako matatakot sa kanila. Igaganti ko ang tatay ko, Tiyo. At hindi ako papayag na hindi magbayad ang mga kriminal na yon. Hindi mo alam ang sinasabi mo, Christine. Hindi mo alam kung ilan sila at kung anong klaseng hayop sila. Nakahanda ako sa lahat ng mangyayari, Tito. Ang mahalaga sa akin ngayon ay ang mabigyan ng hustisyang pagkamatay ng tatay ko. Bakit ba hindi ka nalang bumalik sa Maynila? Doon tahimik ang buhay mo. Ako na bahala dito sa lahat. Hindi naman ako tumitigil sa paghahanap ng hustisya para sa pagkamatay ng kapatid ko, ng tatay mo.
Ang dami pang mga gamit ni tatay dito. Ay, miss na miss ko na si tatay. Wala namang binigay sa akin si Tio ng death certificate ni tatay. Kailangan mahanap ko yun. Baka nandun ang susi para malaman ko ang ikinamatay ng tatay ko. Tio? Anong ginagawa mo dito, Christine? Tio, inahanap ko po kasi ang death certificate ni tatay. Bakit? Pwede po bang pahingin ng kopya? Bakit kailangan mo ng kopya? Gusto kong makita ang death certificate ni tatay, Tio. Bakit nga kailangan mo pang makita? Nananahimik na ang tatay mo. Hayaan mo na ang mga pulis na mag-imbestiga. Nasaan ang sinasabi niyong pulis, Tio? Bakit wala pa rin ginagawa? Hindi madaling hawakan ang kaso ng tatay mo. Mga aswang ang kalaban. Iniisip ko lang baka pati ikaw madamay. Kung patuloy kang mag-uungkat tungkol sa kaso ng tatay mo. Pero, Tio, kaya nga ako nandito dahil gusto kong magbayad at makulong ang gumawa nito kay tatay. Na mga aswang? Sa tingin mo, Christine, kayang labanan ang kung sino lang ang mga aswang? Tingin mo kaya mo sila? Kung ano pa man silang klase ng halimaw, kakayanin ko silang labanan, Tio. Paano mo sila lalabanan? Tao ka lamang, Christine. Ayokong sapitin mo ang sinapit ng tatay mo. Sa akin kanya iniwan. Responsibilidad kita. Naiintindihan ko po, Chong. Pero ano ho bang mali kung gusto kong makita ang death certificate ni tatay? Walang mali. Pero wala na ang death certificate niya. Kasama na siyang inilibing ng tatay mo. Pero, bakit, Tio? Dahil naisip ko, wala naman akong kakayanang labanan ng mga aswang. Pero kahit na ganun, hindi pa rin ako tumitigil na hanapin ang pumatay sa tatay mo, Christine. Masyado na lang komplikado ang lahat. Hayaan niyo, Tio. Gagawin ko ang lahat para magbayad ang mga aswang na sinasabi niyo. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, delikado tayo sa mga aswang, Christine. Hindi sila basta-basta. Kapag nahulog ka sa bitag nila, hindi ka nila bubuhayin pa. Nakaramdam ng takot si Christine dahil sa sinabi ng tiyo niya. Pero nangingibabaw pa rin ang pagtataka niya sa mga ikinikilos nito. Mga tanong sa isip niya kung bakit naisipan ni Doming na isama sa libing ng tatay niya ang death certificate. Kung bakit inilibing kaagad ang tatay niya na wala man lang paalam sa kanya. Dapat siya ang magdesisyon dahil siya ang anak ng namatay. Dahil desperado siyang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, hindi na rin siya nagdalawang isip na pumunta sa munisipyo para magtanong o kumuha ng copy ng death certificate. Pagkatapos nito, mula sa sakayan habang pauwi si Christine, hindi niya maiwasang mapaiyak, hawak ang kopya ng death certificate ng tatay niya. Pero pumukaw sa kanyang pansin ang dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Hemorrhagic shock due to the multiple stab wounds ang dahilan ng pagkamatay ng tatay niya. Multi-stab wounds? Ibig sabihin, tinaga ng maraming beses si tatay. Kaya bang gawin ng isang aswang yun? Severe trauma from wild animal encounter ang dapat na sanhi ng pagkamatay niya. Pero bakit iba ang sinasabi ni Tio sa akin? Sinalakay daw ng aswang si tatay at wasak ang kanyang katawan. Itinago niya sa akin ang buong katotohanan. Maraming tanong sa isipan ni Christine mula nang malaman niya ang ikinamatay ng kanyang ama. Nagduda siya sa kanyang tiyuhin dahil iba ang mga sinabi nito. Sa lumabas na dahilan ng pagkamatay ng kanyang ama
sa death certificate nito. Ngunit hindi niya pwedeng kumprontahin dahil kung sakaling tama ang duda niya, magiging delikado siya dito, lalo na nasa poder siya nito. Pagdating niya sa bahay, wala ang kanyang tiyuhin. Ilang sandali pa'y bigla siyang nakarinig ng malakas na katok sa pinto. Kristen! Kristen, buksan mo ang pinto! Kristen, Tio! isarado mo ang mga bintana! Madali ka! Tio! Ano pong nangyayari? Sandali, kukunin ko ang itak ko. Tio! Anong gagawin niyo? Bakit may dala kayong itak? Kristen, makinig ka. Hindi ito ang tamang panahon para pag-usapan natin yan. Kailangan ko munang labanan ng aswang na nakapalibot sa bahay natin. Ano ho? Tumabi ka dyan. Kahit anong mangyari, huwag kang lalabas ng bahay. Tio, anong meron? Hindi ko po talaga maintindihan. May aswang na umaali-aligid sa labas ng bahay. Alam kong ikaw ang target nila. Ano? Sige na, isara mo na ang mga bintana! Pero Tio, sasama ho ako. Masyadong delikado kung totoong aswang nga yun. Mas magiging delikado kung hindi ko pa aalisin ang aswang. Kanina pa yan nasa itaas ang bubungan natin. Diyan ka na! Tio! Tio! Ikaw! Ikaw na aswang ka! Harapin mo ko! Huwag ka magtago! Kung talagang matapang ka, bumaba ka dyan! Tio! Pumasok na ho kayo! Kristen, dyan ka lang! Ako na bahala dito! Isara mo na ang pinto! Demonyong aswang ka! Harapin mo ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Ano? Magtatago ka lamang dyan! Harapin mo kung aswang ka! Tio! Nakikiusap ako sa inyo! Pumasok na ho kayo! Makinig ka sa akin! Diyan ka lang! Ikaw na aswang ka! Kung nagawa mong patayin ang kapatid ko nang walang kalaban-laban, ibahin mo ko! Hindi ako natatakot sa'yo! Magtos tayo! Tio! Pumasok na kayo! Baka kayo pa ang puntiryahin ng aswang! Hindi niya kayo paliligtasin! Pumasok na kayo! Duwag ka naman palang aswang ka! Kristen! Sabi kong doon ka lang sa loob! Tio! Bilis! Nag-alala si Christine sa ginawa ng tiyo niya, pero sinunod naman niya ang sinabi nito. Ilang minuto lang, pumasok na rin si Domeng. Maya-maya ipiniliwanag nito na marami daw nakakita na may aswang sa bubungan nila. Nagpasalamat naman si Christine at walang nangyari sa tiyo niya. Ngunit, ang binitiwan ni Domeng ng mga salita kay Christine, mas lalong nagpagulo sa isipan niya. Sinabi kasi ni Domeng na noon ay nasa biranda siya at pinagmamasdan siya ng aswang. Sa isip niya, totoo kayang siya talaga ang target ng aswang? Kaya biglang nawala ang pagdududa niya sa kanyang tiyuhin. Maya-maya pa'y nagpahinga na silang dalawa at natulog. Kinabukasan, isang lalaki ang kausap ni Domeng. Masinsinan ang Sino yung tao? Kapitbahay natin. Ibinalita niya lang sa akin. Patay na raw si Ernesto. Sino si Ernesto? Si Ernesto, malapit na kaibigan ng tatay mo. Pinipilit din akong ituloy ang kaso. Pero hindi ako nangialam sa kanya. Mapilit siya kaya
Ganyan ang nangyari sa kanya. Anong ibig niyo pong sabihin? Sinalakay daw ng mga aswang kagabi. Ano? Hindi lang ikaw ang punteriya. Ito nang sinasabi ko, Kristen. Pinipili ng mga aswang ang malalapit sa tatay mo. Kaya ayoko nang ungkatin pa ang pagkamatay ng tatay mo. Anong kasalanan ng tatay ko? Anong ginawa niya sa mga aswang? Para parusahan tayo ng ganito. Hindi ko alam. Walang binanggit sa akin ng tatay mo. Pero isa lang ang nasisigurado ko. Tayo ang isusunod. Ikaw o ako. O iba pang malapit sa tatay mo. Pwede bang pumunta ako doon? Saan? Sa kaibigan ni tatay. Kristen, hindi mo ba narinig? Pinatay ng aswang si Ernesto. Mas lalong pag-iinitan ka ng aswang kapag pumunta ka sa lamay. Hindi naman po ako magtatagal. Hindi ako magpapagabi. Ay, Kristen. Katigasan ng ulo mo magpapahamak sa'yo. Pero Tio, kahit ngayon lang, gusto ko lang bisitahin si Tito Ernesto. Bahala ka. Basta tandaan mo ang lahat ng bilin ko sa'yo. Nawala ng kapatid ko. Tayo kung pati ikaw mawala rin sa akin. Hindi na nakatanggi pa si Doming sa kagustuhan ni Christine na pumunta sa lamay ni Ernesto kahit hindi niya ito masyadong kilala. Sinunod naman niya ang sinabi ni Doming. Hindi siya nagpagabi kaya bandang tanghali ay gumayak na ito papunta sa lamay. Ilang kilometro din ang layo sa pagitan ng pahin nila. Pagdating niya doon, marami ng tao ang nakikilamay. Hindi niya kilala ang mga ito, pero alam niya, kilala siya ng mga tao roon. Iha, Nakikiramay po ako. ikaw na ba yan, Christine? Ako to, si Tia Anita mo, asawa ni Ernesto. Matalik na kaibigan ng tatay mo. Mano po? Kaawang ka ng Diyos. Halika, pasok ka rito. Kailan ka pa umuwi? Noong nakaraan pa po. Sayang aho't hindi ko na po nakitang inilibing ang tatay ko. Pati ako nagtataka nung araw na yon kung bakit hindi ibinuro lang tatay mo. Yan nga ho ang palagi kong tinatanong kay Tiyo eh. Hindi man lang ako binigyan ng pagkakataon para ipalibing ang tatay ko ng maayos. Ang sabi niya ho, kailangan daw ipalibing si tatay kasi winasak daw po ng aswang ang katawan niya. Naniniwala ka talaga doon? Bakit ho? Naniniwala ka talagang aswang ang pumatay sa tatay mo? Anong ibig niyo pong sabihin? Ayokong mambintang, Christine. Pero isa sa pinamanahan ng lolo mo, ang asawa ko. Ilang bahagi ng lupain ang pinamana ng lolo mo sa kanya. Dahil matalik silang magkaibigan ng tatay mo. Walang bahid ng inggit dahil sobrang bait ng tatay mo. Oo nga po eh. Sa sobrang bait ni tatay, bakit siya pang napili para patayin? Siya nga pala, Tia. Nakikiramay po ako sa pagkamatay ni Chong Ernesto. Pinatay daw po pala siya ng aswang. Hindi siya pinatay ng aswang, Christine. Paanong hindi? Kagabi nga po may aswang na nambubulabog sa amin. Mabuti na lang po't naitaboy ni Tio Doming. Heto, tingnan mo ang sanhi ng pagkamatay ng asawa ko. Hemorrhagic shock due to multiple stab wounds. Parang familiar. Ito din ho ang ikinamatay ng tatay ko. Ibig sabihin, hindi talaga aswang ang pumatay kay tatay at kay Tio Ernesto. Hindi ako naniniwala sa aswang.
At lalong hindi ako naniniwala na aswang ang pumatay sa asawa ko. Kung hindi isang taong may matinding galit at inggit sa kanya, marahil may kaugnayan sa lupang ibinigay sa amin ng lolo mo. May kutob po din ba kayong... Oo, malakas ang kutob ko. Anong alam mo na? na pinapaikot lang ako ni Tio Doming. Ano? Ang sabi niya sa akin, aswang ang pumatay sa tatay ko. Pero, hindi yun ang lumabas na cause of death sa death certificate ng tatay ko. Multiple stab wounds. Ilang beses na sinaksak ang tatay ko. May matinding galit ang gumawa nito sa kanya. Ibig sabihin nito, nagsinungaling nga sa'yo ang tiyong mo. Ganun na nga, Mike. Pero bakit niya gagawin yun? Hindi ba kapatid siya ng tatay mo? Hindi ko alam. Pati ako naguguluhan na. Lalo pa nang nakausap ko ang asawa ng kaibigan ni tatay. At tulad nito, ganun din ang ikinamatay niya. Katulad ng pagkamatay ng tatay ko. Hindi kaya may kinalaman ang tiyong mo sa pagkamatay nilang dalawa? Yun din na naiisip ko. Kaya minabuti ko na dito na muna tayo tumuloy. Dahil natatakot ako na baka pati ikaw madamay. Huwag ka nang bumalik doon. Hindi pwede, Mike. Nangako ako sa puntod ni tatay na hahanapin ko ang hustisya sa pagkamatay niya. Ngunit nasaan ang hustisya? Saan mo hahanapin ang hustisya? Hindi mo alam kung anong panganib ang pwedeng mangyari
Bakit hindi ka umuwi kagabi? Pasensya na po, Chong. Napasarap po kasing usapan namin ni Tia Anita, kaya doon na po ako nakatulog sa kanila. Alam mo namang delikado sa'yo, hindi ba? Opo, Chong. Magagabi na po kasi nung papaalis na ako. Kaya ho, pinalipas ko na lang po yung buong gabi bago umuwi. Sige ho, Chong. Magpapahinga po muna ako. Bakit pagod ka? Ibig kong sabihin may mahalagang pag-uusapan tayo. Ano ho yun? Ilang araw nang namatay ang tatay mo. Kailangan na rin nating paghatian ang manang iniwan niya. Ano ho? Walang ibang pamamanahan ang tatay mo, kundi ako at ikaw lang. Kaya dapat nating hatiin yon para makapagsimula na tayo. Chong, naririnig niyo ho bang sarili niyo? Oo naman. Wala pa hong isang buwan na patay si tatay. Tapos, gusto niyo na hong hatiin ang manang iniwan niya? Ang iniisip ko lang ang kinabukasan mo. Kung ako na ang mamamahala sa lahat ng lupain ng tatay mo, mas magiging maganda ang daloy nito. Yan lang ho ba talaga ang nasa isip mo? Hindi naman sa ganong, Christine. Pero sayang naman kung walang mamamahala sa lupaing naiwan ng tatay mo. Kung magpapatuloy ito, baka marami tayong utang. Chong, imbis na tulungan mo ko na mahanap ang hustisya ni tatay, ng kapatid mo, uunahin mo pa ba talaga yan? Christine, mag-isip ka. Para sa'yo din naman ito. Bakit? Kaya mo bang pangalagaan ang lupaing naiwan sa tatay mo? Ano bang alam mo sa pagsasaka? Ano bang alam mo sa lupa? Tama ka, Chong. Hindi ko pa nga kayang hawakan ng lahat ng lupain ni tatay, ang pagsasaka. Pero sa ngayon, hindi ko pa kayang hawakan lahat ng iniwan ni tatay. Hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay niya, ayoko munang magdesisyon na hatiin ang yaman na iniwan niya. Pero Christine, Tio, please, pagod ho ako. Kung yan lang din po ang pag-uusapan natin, magpapahinga na po ako. Masakit na marinig ni Christine ang kagustuhan ng kanyang tiyuhin. Mas lalong lumakas ang pagdududa niya na may kinalaman ito sa pagkamatay ng kanyang ama dahil hindi man lang inisip ni Doming ang hustisya para sa kanyang ama. Kundi, mas inuna pa nitong paghatian ng yaman. Lumipas ang ilang araw. Napansin ni Christine na laging umaalis si Doming tuwing gabi. Ramdam pa rin niya ang takot at baka isang araw siya naman ang punteriyahin nito. Kaya pumunta si Christine sa hotel kung saan namamalagi si Mike. Pilit niyang tinatakasan ang kanyang tiyuhin. Gabi na nang makarating si Christine sa hotel, agad naman siyang sinalubong ni Mike. Nag-usap sila tungkol sa mga nalalaman ni Christine tungkol sa kanyang tiyuhin. Matapos ang kanilang usapan, nagplano silang dalawa. Ipakikilala ni Christine si Mike sa kanyang tiyuhin at magpapanggap silang aalis doon at matutulog si Christine sa tinutuluyan ni Mike nang sa ganong paraan. Masundan nila si Doming kung saan ito pumupunta tuwing gabi. Pasado 10:00 ng gabi nang makarating sila sa bahay ni Christine, naabutan niya ang tiyuhin. May kausap ito sa telepono pero nagpatay mali siya lamang sila nang maramdaman ni Doming ang presensya ni Christine at Mike. Agad nitong pinatay ang tawag. Christine, may bisita ka pala.
Sino siya? Siya ho pala si Mike, nobyo ko sa Manila. Sumunod lang po siya dito sa akin. Ganun ba? Siya, pumasok na kayo. Sabay-sabay na tayong kumain. Hindi po kami magtatagal, Chong. Bakit? Sasamahan ko po kasi si Mike sa tinutuluyan niya. Bakit hindi na lang kayo dito tumuloy? Nahihiya daw po kasi. Ano ba kayo? Para ko na kayo mga anak. Sige na, dito na lang kayo tumuloy. Sige ho, Tiyo. Kumain na sila ng hapunan at maya-maya lang, naganda na sila para magpahinga. Gaya ng plano ni Christine at Mike, lumabas sila ng bahay. Pinarinig nila ang tunog ng motorsiklo na nirenta ni Mike noong Si Tiyo, Huwag ka maingay. Susundan natin siya. saan kaya siya pupunta? Hindi natin alam. Pero may dala siyang sako. Ano gagawin niya dun? Halika, dito tayo. Magsumbong na lang kaya tayo sa mga pulis. Andito na tayo, Mike. Konti na lang malalaman na natin ang sikreto ni Tiyo. Ayoko sumuko. Sige. Para matapos na to, na makahanap tayo ng ebidensya para mahuli ang tiyong mo. Teka, saan nagpunta yun? Hindi kaya nahalata niya na sinusundan natin siya. Imposible. Ang layo natin sa kanya. Teka, tingnan natin doon sa lumang bodega. nakita ni na Christine ang sakong dala-dala ni Doming. Binusan niya sa madilim na bahagi ng botega. Hindi nila maaninag ang laman nito dahil sa sobrang dilim. Napaisip si Christine na baka isang aswang ang kanyang tiyuhin. Nakaramdam siya ng takot na baka totoo ang kutob niya. Tahimik lamang sila habang pinanunood ang susunod na gagawin ni Doming. Ngunit maya-maya lang ay tumayo ito. May nakita silang nakatayong anino sa harapan nito. Hindi nila makita ang muka dahil nakatalikod ito mula sa pinagtataguan nila. Dapat walang natitira na pwedeng patunay. Kailangan wala silang mahanap na palusot. Nasikaso ko na lahat. Sigurado ka ba? Paano kung may makaalam pa? Minsan ka nang pumalpak dahil nakalimutan mong idoktor ang death certificate ng kapatid ko. Nagkamali ako noon. Pero nasisiguro ko na hindi na ngayon. Napaniwala ko silang lahat na aswang ang pumatay sa kapatid mo. Siguraduhin mo lang dahil dalawa tayong sasabit dito. Kapag nangyari yun, ikaw ang una kong papatayin. Walang ibang nakakaalam. Patay na si Ernesto at walang alam ang pamangkin mo. May tao ba dyan? Sino yan? Christian, dito, dali!
Tia, anong ginagawa mo dito? Christine, halika. Kailangan nating mag-usap. Pero wag dito. Halika, sumama ka sa akin. Tia, May kailangan kang malaman. Ibinigay sa akin to ng asawa ko bago siya namatay. Ang sabi niya, kung may mangyari man sa kanya, dapat mo itong mabasa. akin na ho. Christine, kung nababasa mo to, ibig sabihin, patay na ako. Hindi aswang ang pumatay sa tatay mo. May kutob ako na si Doming ang may gawa. Nakita ko siyang lumabas ng bahay niyo ng gabing namatay ang tatay mo. May dalang dugo ang damit. Sinubukan kong kausapin siya, pero binantaan niya ako. Ingat ka, anak. May mga dokumento ako na nakatago sa... Tia, hindi ko na humabasa ang iba. Meron po kasing mantsa ng dugo. Tia, bakit ngayon niyo lang po binigay sa akin to? Natakot ako, Christine. Pagkatapos mamatay ang asawa ko, at nung gabing pumunta ka sa bahay para makiramay, tumating si Doming doon. Hinahanap niya tong sulat. Ang sabi niya sa akin, kung may sasabihin ako sa pulis o sa inyo, susunod ako sa asawa ko. Nung gabing yun, nagsinungaling ako sa kanya na doon ako natulog sa inyo. Ibig ko bang sabihin, alam niya na may kutob na ako sa kanya? Maaari, hindi natin alam. Hindi na kasi kaya ng konsensya ko na tumahimik na lang habang hinahanap mong hustisya ng pagkamatay ng tatay mo. Christine, nandiyan ka lang pala sa labas. Kanina pa kita hinahanap sa loob. Anong ginagawa niyo ni Anita dito sa labas? Ha? Oh, wala naman, Doming. Napadaan lang ako. Galing kasi ako sa bayan. Anong itinatago mo dyan sa likod mo, Christine? Wala ho, Tio. Huwag mo kong pinaglululoko. Akin na yung papel na yan! Akin na sa papel! Tanong ako! Akin na yung hawak mo! Huwag mong pakikialaman ng mga bagay na hindi mo naunawaan! Akin na yan! Chong! Pumasok ka sa loob! Akin na ho yan! Pumasok ka sa loob, Christine! Hinintay muna ni Doming
Dahil alam niyang wala siyang laban kay Doming. Kapag nagbanta ito, alam niyang tututuhanin nito ang sinasabi. Samantala sa loob ng kwarto, sinubukan niyang sumilip sa bintana para marinig niya ang pinag-uusapan ng dalawa. Ngunit medyo may kalayuan ito sa dalawa hanggang makita niyang galit na umalis si Anita. Naramdaman niya ang pagbukas ng pintuan sa sala at akala niya ay dederecho si Doming sa kwarto nila. Nang walang marinig na nagbukas ng pinto, bumangon siya at lumabas ng pinto. Narinig ni Christine ang ingay sa banyo, kaya alam niyang nasa banyo si Doming. Dali-dali niyang kinuha ang mga dokumento sa drawer. Saka naganap siya ng mga envelope. May nakita si Christine na pulang envelope. Ibaba mo yan! Bakit ka ba nangingialam sa mga gamit na hindi sa'yo? Kaya pala, hindi ko tunay na kapatid ng tatay ko! Anak ka lang ni Lola sa labas! Oh! Hindi ako tunay na anak ng lolo mo! Pero anak ako ng asawa ng lola mo! Anong pinagkaiba doon? Simula nung bata pa lamang ako, kailanman hindi ako nagawang tanggapin ang lolo mo! Ginawa naman namin ang lahat! Nagpakaalipin ako! Kahit hindi ko naman kasalanan na ipinanganak ako sa isang pagkakamali! Kaya gumaganti ka! Hindi ako gumanti, Christine! Nang malapit nang mamatay ang lolo mo, ni katiting na yaman, hindi man lang niya ako binigyan! Dahil hindi ka niya tunay na anak! Dahil hindi ako ang tunay na anak! Ganun lang ba yun, Abasyan? Sa ilang taon na pinagsilbihan ko sila, kahit hindi nila ako matanggap, hindi pa ba sapat yun ang kabayaran? Pinakain at pinalaki ka nila! Pero kulang! Kulang! Dahil wala yung pagmamahal na hinahangad ko sa mga mahalagang tao! Yung tatay mo, lahat ng gusto niya na ibibigay ng lolo mo! Samantalang ako, nasampid lang sa pamilya niyo! Sa labas kumakain, pinatutulog sa labas! Minsan doon ako sa likod ng bahay! Yan ba ang dahilan kung bakit mo pinatay ang tatay ko? Pati si Chong Ernesto dinamay mo! Dahil ayoko may makialam! Nangialam si Ernesto sa kaso ng tatay mo. Kinukuha ko lang kung anong dapat na sa akin. Walang sayo, Chong!
Dahil kailanman, hindi ka magtatagumpay sa plano mo! Nagawa ko na. Nalason ko na ang lolo mo. Pero sadyang hindi pabor sa akin ang tadhana. Dahil lahat na naiwan niya sa tatay mo ibinigay. Pati kay Ernesto. Kahit sentimo hindi ako binigyan. Ikaw ang pumatay kay Lolo! Hayop ka! Walang puso! Magbabayad ka! Bakit? May magagawa ka ba? Napatay ko na ang tatay mo. Pati si Ernesto! Sa tingin mo ba, hahayaan pa kitang mabuhay ngayon? Ano yun? Hindi ka na makakawala ngayon, Chong. Mabubulo ka sa kulungan. At pagbabayaran mo lahat ng kasalanan mo! Okay na yan. Okay na yun! Bitawan mo ka! Okay na sa akin! Hindi ka makakatakas! Bumalik ka dito, Chong! Kailangan mong managot sa lahat! Christine, Oo. Ayos lang ako, Mike. Napalakas lang ang pagtulak sa akin ni Tio Domeng. pasensya na, tagalan ako. Nahuli kami nung dating. Nakatakas tuloy ang chewin mo. Hindi mo kasalanan yun. Sanay lang talaga si Tio Domeng na takasan ng mga kasalanan niya. Susubukan ko makibalita sa mga tao. Hinahabol kasi nila yun eh. Nakita nilang dumaan yun sa labas. Chang, alam niyo ho ba kung saan maaaring magtago si Tio Domeng? Hindi na kami nakakatulog ng maayos. Dahil alam kong nasa paligid lang ito. At hindi niya kami titigilan. Ang alam ko,
May lumang kubo si Doming sa may gubat. Ginagamit niya yon para sa mga alaga niyang hayop. Pero lumang kubo na yon. Hindi ako sigurado kung doon nga siya nagtatago. Pupuntahan namin. Delikado doon, Christine. Hindi pa kayo nakakarating doon. Mabibitag kayo ni Doming. Pero Chang, hindi ho pwedeng hindi na lang ako kikibo. Ang dami nang nadamay. At kailangan nang matapos to. Magpapasama tayo sa mga pulis. Sasama din ako. Hindi ho pwede. Laban ko to. Kaming dalawa ni Tio Doming. Nagawang patayin ni Doming ang tatay mo. At ang asawa ko! Hindi imposibleng magawa ka din niyang patayin, Christine. Kaya nakikiusap ako sa iyo. Hayaan mo na ang batas ang humusga sa kanya. Buhay ang kinuha niya sa akin, Chang. Kaya pagbabayaran niya to, kahit 10 pa ang buhay niya. Pero Christine, Chang, samahan niyo na lang ako. At ituro niyo sa akin kung saan siya namamalagi. Hindi naman ako pababayaan ni Mike. sige. Tio Doming! Anong ginagawa niyo rito? Paano niyo ko nahanap? Talagang may gana ka pang idokumento ang last will and testament ni Lolo. Ang kapal ng mukha mo! Tapos na ang lahat, Christine. Patay na si Ernesto. Patay na rin ang tatay mo. At lahat ng pag-aari nila. Pag-aari ko na rin. Patay na nga sila.
Pero nakatayo pa ako sa harapan mo. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng lolo at ng tatay ko. Nasa akin na ang mga dokumento na nagpapatunay na sa akin ang lahat ng mamanahin mo. Mga dokumentong na dokumento? O mga dokumentong nagpapatunay na ikaw ang pumatay sa pamilya ko? Hindi pa tayo tapos, Tio Domeng. Mananagot ka sa ginawa mo! Wala akong ginawa. Kinuha ko lang ang dapat na sa akin. Sakim ka! Pinatay mo ang mga taong binigyan ka ng buhay! Hindi nila ako kailanman minahal. Oo! Sila ang bumuhay sa akin. Pero lahat ng yun ay kulang na kulang, Kristen. Buong buhay ko. Akala ko noon, isa akong anak na tunay na anak ng lolo mo. Alam mo kung gaano kasakit yun? Kapag naaalala ko ang mga panahon kung paano ako trinato ng tatay mo kumpara sa pagtrato nila sa akin. Bakit, Kristen? Kasalanan ko ba? Kasalanan ko ba kung bakit pumatol si nanay? Sa iba, kaya isinilang ako. Pero ang ginawa mo sa tatay ko, kasalanan din ba niya? Kasalanan ba ni tatay na anak siya ni lolo? At kasalanan ba niya na hindi ka nabigyan ng mana dahil sa galit ni lolo sa'yo? Dahil naging bunga ka ng kasalanan ni lola? Anong naging kasalanan ng tatay ko sa'yo? Bakit mo siya dinamay? Oo. Kasalanan lahat ng tatay mo. Dahil bata pa lamang kami, sa kanya na napupunta ang lahat ng atensyon ng lola at ng lolo mo. Inisip ko nga na sana'y dati pa lang pinatay ko na lang ang tatay mo nang sa ganon matutunan akong tanggapin ng lolo mo at hindi ka na nabuhay pa sa mundong ito. Inggit ng nananalitay sa katawan mo, Tiyo. Noong araw na pinatay ko ang tatay mo, yun din ang araw na nabasa ko ang last will and testament ng lolo mo. Ang araw na nalaman ko ang kahit katiting na ari-arian ng lolo mo, hindi ako pinagbigyan. Sumuko ka na, Domeng. May pag-asa ka pang magbago. Magbago! O mabulok sa kulungan? Paano ko makukuha ang lahat ng yaman ninyo kung mabubulok ako sa kulungan? Pinatay ko na ang pamilya mo. Kaya isusunod na kita sa kanila. Papatayin ko ang lahat ng aagaw ng kayamanan sa akin! Kristen! Tumakbo si Mike papunta kay Christina para protektahan ito. Napatakbo sila sa labas habang kinukuha naman ni Doming ang itaka na matagal niya nang itinatago. Sa labas ng kubo, nakarinig sila ng ingay sa mga puno. Ngunit hindi nila ito napansin dahil nakita nila si Doming. Lumabas at may dalang itaka. Sumugod si Doming kay Christina. Tatagain niya sana ito. Nang pumagit na si Mike, eksakto namang natamaan siya sa kanang balikat. Mike! Christina! Hayop ka talaga! Wala kang awa! Pumapatay ka na ng ilang tao! At ngayon, kaya-kaya mong pumatay para lang sa kayamanan! Isa kang hinayupak! Ah! Christine! Hayop ka! Pinatay mong tatay ko! Pagbabayaran mo lahat
Kasalanan ko ba kung nagpakita sila na mahalaga sila sa lolo mo kesa sa akin? Ngayon, isasama kita sa kanila. Isusunod ko ang boyfriend mo para naman hindi ka malungkot sa langit. Sa akin na ang lahat ng kayamanan ninyo! Lahat ng ari-arian na matagal ko nang pinagplanuhan! Wala kang kwentang tao! Wala kang kwentang anak! Wala ring kwenta ang mga magulang ko! Matapos silang magpakasarap, hinayaan nila akong lapastanganin at gawing alipin ang lolo mo! Hindi pa rin magtatagumpay ang kasamaan sa kabutihan! Yeah! Gusto mo siguro maulalo para naman hindi masayang ang pagkabayani mo. Bitawan mo siya! Nakikiusap ako sa'yo! Ako na lang ang patayin mo! Ito ba ang happy ending na gusto ninyo? Ako ang kailangan mo! Hayaan mo nang makatakas si Mike! Hayaan mo siyang mabuhay! Christina! Nakakatawa lang ano. Ganito mo talaga kamahal ang lalaking ito? Mainggit ka, Domeng. Dahil walang magmamahal sa'yo. Tulad ng pagmamahal namin sa mga magulang namin. Tumahimik ka! Sinong gusto mong unahin ko? Itong nobyo mo! Christina! Tumakas ka na! Duwag ka! Hindi ka lumalaban ng patas! Sa galit ni Domeng, sinugod niya si Christine. Sinubukan pa din ni Christine na tumayo, pero hindi niya na nakaya. Ganun na rin si Mike. Gusto niyang protektahan ang nobyo niya, pero hindi niya magawa. Sinusuntok ni Domeng si Christine hanggang sa maduwal ito ng dugo. Walang awang pinagtatawanan ni Domeng. Nangihina na si Christine, pero pilit niya pa rin lumalaban. Hanggang sa mapahinto si Domeng nang may marinig silang napakalaking ungol na nagmumula sa gubat. Isang nakatatakot na nilalang ang bumungad sa harapan ni Domeng na siyang ikinagulat nito. Pati na rin si Christine at Mike. Domeng! Sino ka? Anong kailangan mo? Andito ako para maningil, Domeng! Maningil? Bakit? May utang ba ako sa'yo? Nakalimutan mo na? Ikaw yung inutusan ko. Ikaw yung kausap ko nung gabing. Dinala ko ang sako sa iyo. Ako nga! Tapos ano tong ginagawa mo ngayon? Bakit ka maniningil sa akin? Ginawa ko yon para mapalapit ang loob mo sa akin. Makapaghiganti ako sa ginawa mong pagpatay sa anak ko. Hindi ko sinasadya. Nagkataon lang na nakita niya ang ginawa kong pagpatay sa kapatid ko. Pinlalo ko ang lahat! Dahil alam kong darating ang araw na ito, papatayin kita! Huwag! Parang awa mo na!
Hindi ko alam na anak mo yun. Ayoko pang mamatay. Ganyan na ganyan din ang pagmamakaawa ng anak ko sa iyo! Pero pinatay mo pa rin siya! Hindi mo man lang binigyan ng pagkakataong makatakas! Ah! Christine! Tulungan mo ako! Mike! Parang awa mo na! Ah! 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 Walang awang tinusok ni Gardo si Doming sa tiyan nito. Gamit ang matatalas nitong mga kuko. Hindi na siya nag-atubili pang pakinggan ang pakiusap ni Doming. Rinig sa buong kagubatan ang sigaw ni Doming. Nakita din ni na Christine at Mike ang ginawa ni Gardo kay Doming. Pero hindi na sila nangialam. Puno ng takot ang nararamdaman nila dahil sa unang pagkakataon, nakakita sila ng aswang at iisa lang ang layunin nila, ang mapatay si Doming. Matapos ng ginawang pagpaslang ni Gardo kay Doming, dinukot pa nito ang lamang loob ni Doming. Walang awang kinain ito na para bang gutom na gutom. Napayakap na lamang si Christine kay Mike. Nang bumaling sa kanila ang aswang, dahan-dahan itong lumapit sa kanila. Tumalikod ang aswang, kaya nakahinga ng maluwag sina Christine at Mike. Ang buong akala nila'y papatayin din sila ng aswang. Ngunit ang tunay na sadya lang talaga nito ay si Doming. Pagkatapos noon, iniwanan nila ang bangkay ni Doming. Iika-ika pa silang naglakad dahil sa natamo nilang sugat sa katawan. Napangiti si Christine dahil naramdaman niya na nagtagumpay siya sa kanyang layunin na ipagiganti ang kamatayan ng kanyang ama. Hindi man niya inaasahan ang ganung paraan na mapapatay ang tiyuhin niya. Nagpasalamat na rin siya dahil walang nangyari sa kanila ni Mike. Kinabukasan, nabalitaan na lamang nila natagpuan na ang bangkay ni Doming. At ang usap-usapan sa kanila, aswang ang pumatay. At yun naman talaga ang totoo. Napangiting muli si Christine at masayang sinalubong si Mike nang wala ng takot. Dumaan pa ang ilang araw. Nakuha na ni Christine ang lahat ng yaman na iniwan ng pamilya niya sa kanya. Inisip niyang ibigay sa charity ang kalahati ng minana niya sa kanyang tatay. Dahil alam niya, may mga taong nangangailangan ng pera na hindi kailanman makukuha ng isang araw. Ayaw din ni Christine na magtanim ng inggit ang mga batang nasa bahay ampunan, kaya mas minabuti niyang mag-donate ng konting tulong sa kanila. Nakausap din ni Christine si Anita. At nang minsan magkasalubong sila sa isang lugar. Pa siya, palagi siyang nagbibigay ng charity sa mga batang naabandona.
Naawa din ho kasi ako sa kanila, Chang. Hindi ko nga maintindihan kung bakit nagawang patayin ni Doming ang tatay mo, pati na ang asawa ko. Mabuti naman ang pinakita ng dalawa sa kanya. Kapag inggit na ang namayani sa puso ng isang tao, wala na silang pakialam. Kung makagawa man sila ng mabuti o hindi. Sa bagay, tama ka. Ang dami pang gustong gawin ni na Ernesto. Ang dami pang negosyo ang gusto nilang ipatayo. Ang babata pa ng mga anak ko para maranasan nilang mawala ng tatay. Hayaan niyo ho, Chang. Pag-aaralin ko po ang mga anak niyo. Para ko na rin po silang mga kapatid. Salamat, Christine. Salamat din at nawala ng hayop na si Doming. Kung hindi, hindi tayo matatahimik. At mas lalo pa tayong matatakot. Halika na ho sa bahay, Chang. Sabayan mo na kaming kumain ni Mike. Nako, nakakahiya naman sa nobyo mo. Baka kung ano pang sabihin niya. Ano ka ba naman, Chang? Hindi naman iba sa atin si Mike. At saka, mabait naman na tao yun. Tingnan mo nga oh, sumunod siya sa akin dito kahit alam niyang delikado. Sa bagay, tama ka. O ay sige na nga, kukunin ko lang yung mga anak ko ha, para sabay-sabay na rin tayong kumain. Isamahan na kita, Chang. O ay sige, halika na. Tara na ho. Masayang inakbayan ni Christine si Anita. Bago pa man sila makalayo ay muling bumaling si Christine sa gubat kung saan namatay ang kanyang tiyuhin, ang taong nagbigay sa kanya ng trauma, ang taong pumatay sa kanyang lolo, tatay, at sa kaibigan nitong si Ernesto, ang hinayupak niyang tiyuhin na nagnanais at naghahangad na kamkamin ang kanilang ari-arian. Ngayon, ay nagdurusa na sa kanyang kasalanan sa libingang kanyang kinasadlakan. Masaya na rin sina Christine kasama si Mike. Bumuo na sila ng sarili nilang pamilya. Napatakbo na rin ni Christine na maayos ang negosyo nila habang pinagsasabay niyang pag-aralin ang mga taong nais niyang tulungan. Hindi na sila bumalik pa nila Mike sa Maynila. Nagdesisyon na manatili na lamang sa probinsya. Wala na rin silang balita sa aswang na si Gardo. Simula nang pinatay nito si Doming, wala na silang nabalitaang may umaali-aligid pang aswang sa bayan nila. Tinupad na rin ni Christine ang pangako kay Anita na pag-aaralin niya ang mga anak nito. Binigyan sila ni Christine ng magandang buhay para sa pagbabagong buhay nila. Hanggang dito na lamang ang kwento ni Christine kung saan sinubok siya ng katigasan para mapatumba ang taong pumatay sa kanyang ama. Para na rin walang taong hinayupak pang katulad ni Doming ang manggugulo sa bayan nila. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, kung bago pa lamang kayo sa ating channel, huwag kaliligdaang mag-like, mag-share, at i-click na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay, nais po naming batiin at pasalamatan ang ating mga channel members. Midnight Blue, Edna Vicio, Angelica Barrera, Renanti La Peña, Lovely Plaza, Ramor Jana Gungon, Baikong Tausi, Apple May Tanwako, Karina Clemen, Almira Aludo, Tony Boy, at Jenny Villanueva. Shoutout muna kay Leoncio Bautista, watching from Novaliches, Quezon City. Ang pagbati mula po naman kay Rachel Bautista. Shoutout habang nag-work at nakikinig, listening po dito sa Saudi Arabia. Mula po naman kay Viewfell. Shoutout naman idol sa mga kabutog, Mauban, Quezon City. Dami pong nakikinig dito sa inyo. Maraming salamat po. Ang pagbati mula kay Boboy Cano. Pa-shoutout po sa next video upload, Dark Shadow. Shoutout kay Angelica. Shoutout po, ang ganda po, lagi akong nakikinig. Pa-shoutout po from Abra. Salamat po, Dark Shadow. Mula po naman kay Jeanette Camille Tagura. Ayan.
Pa-shoutout naman from Santa Barbara, Barangay San Sebastian, Iloilo City. Matagal na po kaming nakikinig ng mga kwento nyo. Galing po naman kay Princess Ana Suriga. Pa-shoutout from Bahrain. Palagi po akong nakikinig sa inyo. Galing po naman kay Hanilaba Sweetman. Magandang hapon po, Dark Shadow. Pa-shoutout po from Samal Island, Davao del Norte. Galing po naman kay Ramon Tapangaral. Shoutout from Cebu City, Noe Anthony Pukong of GBR MC. Ang ganda po ng mga kwento ninyo. Galing po naman kay, ang pagbati galing po naman kay Noe Anthony Pukong. Ayan. Shoutout po, Dark Shadow. Thank you po. May bagong upload. Pa-shoutout po. Always po ang nakikinig from Mindanao. More power po sa channel ninyo and God bless. Galing po naman kay Cherry May Ereston Pumentera. Yan. Pa-shoutout po listening from Bungasong Antique. Ang ganda po ng story. Galing po naman kay Linalyn Banicio. Maraming salamat po.